Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Sa unang report, dadalhin tayo ng Dumaguete Bureau sa isang isla. Kaakit-akit ang lugar na to dahil sa linaw ng tubig at sa ganda ng mga corals at mga isda na makikita rito. Okay, cut. Pwede na. Thank you. Ang lugar na tinutukoy namin ay ang Apo Island. At sa sobrang ganda ng lugar na to, muntik nang hindi makapagpigil na mag-dive ang mga KNN reporters natin. Oh, di na pa kayo mapaghintay? Tara na sa Dumaguete. Two-thirds ng ating mundo ay binubuo ng tubig. Kabilang rito ang mga ilog, sapa at dagat. Maraming pagkinabang ang mga tao sa tubig. Lalo na rito sa Dumaguete kung saan ang kabuhayan ng marami ay ang pangingisda. At may iba pang mga nilalang na nagkikinabang sa biyayang ito. Ang mga isda, corals at iba pang lamang dagat na namumuhay sa mga sanctuary. Ang sanctuary ay isang lugar na pinoprotektahan para mapangalagaan ang mga nakatira rito. May mga batayang sinusunod bago idineklarang marine sanctuary ang isang lugar. Isa sa mga kriteria ay kung may mga natitirang corals na maaari magparami na iba pang corals. Kapag idineklarang sanctuary ang isang lugar, bawal na mangisda sa loob nito. Ito ang Apo Island Marine Sanctuary, 74 na hektarya ng volcanic molehills sa gitna ng Mindanao Sea. Ito'y matatagpuan sa timog ng Dumaguete. Dahil sa angking yaman nito, tulad ng mga kapal na corals at sari-saring makukulay na isda, nagpasya ang Silliman University na pag-aralan ang kalagayan ng marine life sa paligid ng naturang isla. Ang lugar ay idineklarang isang marine sanctuary. Ipinasya naming bisitahin ang isla para maranasan namin ang kakaibang ganda nito. Papunta pa lamang kami sa Apo Island, sinalubong na kami ng mga tanawing kaaya-aya. Kaya pala, maraming turistang dumadayo rito. When you come from Manila or Paris or London, you need to find something really quiet. And because the stress of the city, it's a paradise. Sang-ayon kami sa kanya. Malayo pa kami, ito ay mayabong sa mga punong kahoy at iba pang halaman. At lalong mayaman ang tubig sa paligid nito. Dito magkikita ang iba't ibang uri ng corals at isda. Ang iba nito ay di pa namin nakikita sa buong buhay namin. Kilala ang Apo Island bilang isang haven para sa mga scuba divers at snorkelers. Dahil napakalinaw ng tubig dito at napakaganda ng mga corals at marine life. Ang kagandahang ito ay napapanatili sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lahat. Ang amo may madaling magbantay sa sanctuary parang mo daghang turista nga mo anhin diri. O dili og paggamit og dinamita kay mamatay ang mga isda. Kinahanglan ang visitors tagaan og balaod sa ilang pag-snorkeling aron ang sanctuary madili madaot ang mga corals o iba pang mga kuan sa sanctuary. Kinahanglan makabalo sila sa ilang balaod para maprotektahan gyapon ang sanctuary. Kailangan may dive guide para yung ibang mga taga-isla din ay mayroong trabaho. Dahil kung mag-guide sila doon, magbabayad yung ngayon yung nag-dive. Isa lang ang Apo Island sa kakaunting sanctuary na pepreserba pa hanggang sa ngayon. Sana'y di natin pabayaan ang iba pang mga magagandang underwater sites at marine life sa Pilipinas.